Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magsisimula na po tayo sa ating Bible class. Welcome po ang lahat. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Kami po ay muli ninyong tinipon para po mag-aral ng inyong salita. Pinagpapatuloy po namin ang isa sa mga mahalagang tanda o marka ng isang malusog na iglesia. Yan ay ang biblical na pag-iimbanghelismo. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral at patuloy niyo po kaming hamunin sa pamamagitan ng mga utos ng inyong salita, sa mga katotohanan na galing sa inyong salita. Hindi po sa udyok ng tao o kaya sa pressure ng community, kundi sa aming pong desire na bigyan kayo ng lugod at sundin ang inyong pong ipinagtagubilin sa amin bilang isang iglesia. Yung pong mga kapatid namin, sana po yung makahabol po sila sa aming pong pag-aaral ngayong hapon. Ingatan niyo po ang mga magmumula pa sa mga malalayo. Magko-commute pa, papunta po dito sa aming church building. Ihanda niyo po ang aming isip at puso, nawa ang banal na espiritu ang kumilos para hindi lang ipaunawa sa amin yung mga katotohanan na aming pong tatalakayin, kundi maisapamuhay po namin ang mga katotohanan na ito. Ito pong aming layunin. Ito pong aming kahilingan sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Umawit muna tayo ng isang hymn. There is joy in serving Jesus. Okay, pagpapatuloy po natin, nasa part 2 na po tayo ng ating topic, papaano tayo dapat mag-ebanghelismo, papaano tayo dapat
mag-ebanghelismo, part 2. Katulad na binanggit ko po last Sunday, sa ating introduction, hindi po natin hinahanap ang sagot dito na maayos na technique, no, yung pamamaraan na popular o yung sanay na gamitin ng mga evangelical churches. Hindi po 'yan yung sagot sa tanong na papaano tayo dapat mag-ebanghelismo. So yung hinahanap nating sagot dito na sinimulan natin last Lord's Day ay yung kondisyon ng puso ng mga mananampalataya o ng buong iglesia pagdating sa huling tagubili ng Panginoon na dalhin ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. It's more on what the motive of the heart is. It's more on ano yung nagmo-motivate sa atin para tayo ay mag-evangelize o ano yung nagpo-push sa atin. Bakit kailangan natin dalhin ang ebanghelyo na ito ng ating Panginoong Jesucristo sa mga hindi mananampalataya. So last Sunday, we answered this question in two ways. Kailangan natin mag-ebanghelismo ng mayroong katapatan at pagkakaroon ng agaran na pamamaraan, yung urgency na tinatawag. Pag nag-evangelize tayo, dapat may urgency, agaran, ang ating pag-evangelize and with truthfulness. Ngayon namang hapon, ang main idea natin ay ito. Kailangan natin ang mag-ebanghelismo ng may kagalakan at pananalangin. So, ito po yung dalawa pa na idadagdag natin. May part 3 pa po ito sa susunod na Lord's Day, Lord willing, dadagdagan pa natin ito. So for this afternoon, we will be focusing on joy o kagalakan at pananalangin. So sa ating pag-evangelize, dapat ang mas mabigat para sa atin hindi yung technique, hindi yung methodology, hindi yung papaano tatanggapin ng mga tao yung message na dala natin, kundi yung ano yung nagmo-motivate sa atin. So dapat ang isa, kagalakan. So sa ating pong pag-evangelize, dapat meron tayong kagalakan. Hindi yung napipilitan lamang o hindi yung nauudyukan lamang, napipressure lamang ng karamihan. Dapat sariling kagalakan ng puso. At pangalawa ay merong pananalangin. So ang ating pag-evangelize ay sinasamahan natin ng pananalangin. So meron po tayong dalawang passage na pagtutuunan ng pansin this afternoon. Yung isa ay Luke chapter 2, verses 8 to 14. Ito yung story about the birth of the Lord Jesus Christ and the announcement of the angels to the shepherds out there in the field. And then Romans chapter 9, verses 30 to chapter 10, verse 1. Okay, so basahin muna natin yung Luke chapter 2, verses 8 to 14. Pabasa natin kay Gewel. Luke chapter 2, verses 8 to 14. And then yung Romans chapter 9, verse 30 to chapter 10, verse 1, pabasa natin kay Moises. Alright? Romans chapter 9, verse 30 to chapter 10, verse 1. Okay, unahin muna natin Luke chapter 2, verse 8 to 14. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sapsaban. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Okay, salamat. Basahin natin Romans chapter 9, verse 30 to 10.
verse 1. Verse 10. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, ay ang sila ay maligtas. Okay, maraming salamat. So ito po yung dalawang passage na pagtutuunan natin ng ating pong pag-aaral ngayong hapon. So katulad ng lagi nating ginagawa, we have questions based on the verses from the passage na binasa natin. At ito yung mag-guide sa atin sa ating discussions. Unahin na natin Luke chapter 2 verse 8. Sino at ano ang nagpakita sa mga pastol? Sino at ano ang nagpakita sa mga pastol? Sino daw yung nagpakita at ano ang nagpakita sa mga pastol? Nagpakita ang anghel. Isang anghel lang ba yung nagpakita? Isang anghel lang ba yung nagpakita sa mga pastol na nandoon sa pastulan o maraming mga anghel? Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalawalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Okay, so nagpakita sa mga pastol ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa paligid nila ang kalwalhatian ng Panginoon. Okay, so ito po yung kasama ng mabuting balita, no, na dala ng anghel na ito sa mga pastol na nandun sa pastulan. So interesting bakit sa mga pastol nagpakita ang anghel? No? Bakit hindi nagpakita sa mga mayayaman? No? Bakit hindi nagpakita sa mga may katungkulan sa gobyerno? Bakit hindi nagpakita sa mga maimpluwensyang tao? No? Bakit sa mga pastol? Yung mga tao na pangkaraniwan, yung mga tao na halos hindi pinapansin ng lipunan, bakit sa kanila nagpakita ang anghel? No? Sapagkat ang mensahe ng mabuting balita ay para sa lahat ng tao, kasama na ang mga taong pangkaraniwan. Yan ang ina-address ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mabuting balita para sa mga taong aba. Ito yung mabuting balita para sa mga taong pangkaraniwan. Ito yung mabuting balita para sa mga taong nangangailangan. Sa mga taong simple, sa mga taong common. Okay? Next, sa verse 9, dalawang tanong, papaano tumugon ang mga pastol dito at bakit ganito ang kanilang pagtugon? I think hindi verse 9 to eh. Verse 10. Diba? Verse 10 dapat. Sabi, kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. So ano yung naging response ng mga pastol? Sangayon sa verse 10, natakot sila, no? Natakot sila. Ngayon, bakit natakot yung mga pastol nung nagpakita ang anghel sa kanila? Ang response na ito ng mga pastol, hindi po yan uncommon.
Pag binasa niyo po yung mga occurrences sa Bible from the Old Testament to the New Testament, pagka po may appearances, physical appearances ang angel, lalo na yung tinatawag na angel of the Lord, talagang yung mga nakakasaksi sa kanila ay napupuno ng takot, no? Nababalot sila ng takot. So probably, ang isa sa mga possible explanation dyan is, syempre, angel ito, out of this world yan, no? Yung experience na yan. Hindi mo pangkaraniwang makikita yung mga angel. Ano? Sabi nga sa Hebrews chapter 14, hindi natin nalalaman, minsan nakakasalamuha natin ang mga anghel na mensahero ng Panginoon. No? So ibig sabihin, may mga experiences tayo na probably we are encountering angels pero hindi natin alam that they were angels. Pero dito sa eksena na ito and many other instances from the Old Testament to the New Testament, na nagpapakita ang anghel o mga anghel sa mga tao, talaga nababalot sila ng takot. Pero mo, it's a heavenly being. It's a holy being. Tayo ang nakakakita sa kanila ay mga makasalanan. Nakakita sa kanila ay mga taong aba, mga taong pangkaraniwan. Makita nila yung angel. Di ba? Lahat si Mary, si John, yung iba pa nga na nakakakita sa anghel, parang namumutla sila sa takot. No? Halos parang patay na ang itsura nila. No? Sa sobrang tindi ng shock nila pag nakikita nila anghel. Pero, pinakamahalaga dito yung tanong na bakit ganito ang kanilang pagtugon. No? Throughout the Bible, makikita natin na ang mga tao, natatakot sila sa mga anghel every time na nagmamanifest ito. Kasi nakikita kasama ng mga anghel sa kanilang manifestation ng kaluwalhatian ng Diyos. Sila yung physical or visible representation of God's glory na nakakasalamuha natin ng face to face. Diba yung Diyos na hindi nakikita, yung Diyos na matayog ay bumababa at nagkakaroon ng personal encounter sa mga tao. Yung kanyang kabanalan ay nararanasan nila, yung kanyang kaluwalhatian ay nakikita nila. Bagamat ang mga angels ay mga messengers lamang po ng Diyos, pero kadalasan kasi pag makikita mo yung angel, for instance, yung devotion namin kagabi sa 2 Samuel 24, yung last chapter ng 2 Samuel. Nagkasala si David kay Yahweh at nagpadala ang Diyos ng salot. Sabi doon, yung salot ay pumatay ng 70,000 kalalakihan. And then later, pag binasa mo doon sa later part ng chapter 24, si David, nakita niya na yung dahilan ng kamatayan ng 70,000 mga kalalakihan ay isang anghel na galing sa Panginoon. So usually, pag nagpapakita o nagmamanifest ang angel, it's either meron siyang dala na mensahe na nagdadala ng kagalakan sa mga taong nakakarinig nito or nagdadala siya ng hatol. O minsan, ang anghel ang ginagamit ng Panginoon para hatulan ang mga kaaway ng bayan ng Israel, ang mga kaaway ng Diyos. Sa Old Testament, ang pinapatay ng isang anghel by the thousands. There was one instance na I think an angel of the Lord killed more than 100,000 enemies of Israel in one night. Kaya natatakot sila. So, syempre, naikukwento yan, naipapasa, yung mga detalye na ito. Kaya, nung nakakita sila ng anghel, natakot sila. Natakot sila na, hindi lang sila nagulumihanan, kundi nabalot sila ng takot. Kapag nakikita nila ang Diyos sa pamamagitan ng representation ng mga angels na ito. And because itong mga tao na ito, they are being reminded of their sinfulness at yung pong karapat-dapat na hatol para sa mga makasalanan na galing sa Diyos. So ito yung mga halo-halong factors kung bakit nagkakaroon ng pagkatakot itong mga nakakasaksi ng mga anghel. Pero ganun pa man, anong sabi ng anghel dun sa susunod na verse, sa verse 10? Anong sabi ng anghel na dapat gawin ng mga pastol na ito? Ano sabi sa atin sa verse 10? Ang totoo nga, dun sa verse 10, ang nagsabi na natakot yung mga pastol, hindi naman yung mga pastol, hindi naman sinabi dun na natakot kaming mga pastol. Doon nakita namin ang anghel,
Kundi doon sa verse 10, anong sabi diyan? Yung anghel mismo ang nagsabi, huwag kayong matakot. Siguro hindi na makapagsalita ito mga pastol na ito sa nag-manifest o nagpakita sa kanilang angel na galing sa Panginoon. Sabi, huwag kayong matakot, no? Sapagkat narito dala ko sa inyo ang isang mabuting balita ng may malaking kagalakan. So ano po yung inuutos ng anghel sa mga pastol na ito? The angel told the shepherds not to be afraid. Huwag matakot. Diba? Huwag matakot ang mga pastol sa mga anghel. No? Minsan yung kahit nasabihan ka ng paulit-ulit, basta na-overwhelm ka nung nakita mo, parang hindi ma-overcome yung sense of shock at yung sense of surprise. Pero dito, yung anghel mismo ang nag-utos sa kanila na huwag matakot. And then when we go to verses 10 and 11, yung susunod na tanong, ano yung dinala ng mga anghel sa mga pastol? I think ito yung naging dahilan kung bakit yung takot nila nawala. Okay, yung dala ng mga anghel na ito. Ano sabi sa verse 10 and 11? Sabi, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Verse 11, sapagkat ipinanganak sa isang nayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Bakit kailangan mawala ang takot ng mga pastol? Sapagkat ano ang dala ng anghel? Magandang balita ng kagalakan sapagkat ngayon sa araw na ito, araw na yon, on that very same day, ipinanganak sa bayan ni David ang anak ng Diyos na tagapagligtas. So, hindi dapat magdala ng takot. No, siguro pwede nating makuhang implication dito. Hindi dapat magdala ng takot yung balita na dala natin. Hindi dapat mag-intimidate sa mga taong sinishare natin ng gospel yung message na dala natin. Minsan kasi nagkakaroon ng takot yung mga tao sa mensaheng dala natin. Siyempre, ang tao kasi pagka hindi nila lubos na naiintindihan, ang madaling maging response lagi takot eh, di ba? Ganoon naman talaga tayo. Pagka natatakot tayo at hindi natin naiintindihan, nagba-back out tayo eh. Ayaw natin, nagsha-shutdown tayo. Nagkakaroon tayo ng parang naglalagay tayo ng wall, no, sa pagitan natin at nung sa tingin natin ay parang intruder sa buhay natin. So pag tayo nag-share ng gospel, madalas ganun eh, may aloofness yung mga tao. Hindi ko alam kung napapansin ninyo yan. Kasi syempre hindi nila alam yung mensaheng dala natin. Kaya may kasamang intimidation at mayroong kasamang takot. Pero dapat hindi eh. Katulad ng ginawa ng mga anghel, agapan natin ang mga tao na ito sa kanilang immediate reaction sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na huwag po kayong mag-alala, ang dala po namin ay mabuting balita. Ang dala po natin ay mensahe ng kagalakan. At bakit po ito mabuting balita? Sabi sa verse 11 and verse 13. Susunod na tanong. Bakit ito tinawag na mabuting balita? Sinabi sa verse 11. Sapagkat ipinanganak ngayon ang Kristo, ang Panginoon, na siyang tagapagligtas. So kaya siya mabuting balita para sa mga pastol nung araw na yon, sapagkat ipinanganak na ang Kristo, ang Panginoon, na siyang tagapagligtas. So alam natin yung historical background nitong salitang Kristo. Yung salitang Kristo, yun din po yung salitang Mesyas. Okay? Sa araw na ito, ipinanganak ang Mesyas, ang Panginoon, ang ating tagapagligtas. No? Sa isang ipinanganak na Hudyo, kasama na sa anticipation ng kanilang relihiyon ang pagdating ng Mesyas. Maraming mga Hudyo sa panahon na ito ang nag-aantabay sa pagdating ng Mesyas. Kaya lang, ang problema sa karamihan, yung popular view ng Messiah is a warrior, is a political leader. No? Ang Messiah na alam nila at parang nabuo sa isip nila
ay yung magpapalaya sa kanila mula sa pagiging alipin ng Roman Empire. Hindi nila ine-expect ang isang Mesaya na ipanganganak sa isang pasabsaban. Hindi nila ine-expect ang isang Mesaya na magmumula sa isang mahirap na pamilya. Hindi nila ine-expect ang isang Mesaya, lalo na mamamatay doon sa krus, sa Kalbaryo bilang isang kriminal. Hindi nila ine-expect yan. Pero dito makikita natin, bakit tinawag na mabuting balita ito? Sapagkat sinilang ang Mesaya, ang Panginoon, ang tagapagligtas. Verse 13, at biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos, na nagsasabi, verse 14, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugnan niya. Bukod sa katotohanan na ipinanganak yung Mesaya, ang Kristo, ang Panginoon na siyang tagapagligtas, kasama sa kapanganakan ng Mesaya na ito ang kapayapaan ng Diyos. Hindi naman magulo sa panahon na yan. Bagamat nasa ilalim sila ng Roman Empire, alam natin na makapangyarihan ng Roman Empire nung panahon na yan. Pero sa Israel, sa Jerusalem, sa Palestina nung panahon na yan, it's relatively peaceful. Diba? Bakit sinabi ng mga anghel na dala nila ang kapayapaan mula sa Diyos sa kataas-taasan? Sapagkat ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi po mensahe ng kapayapaan na pangmundo. Hindi po ito mensahe ng kapayapaan na titigil ang gera. Hindi po ito mensahe ng kapayapaan na mawawalan ng away, mawawalan ng pagtatalo. Ang mensahe po ng kapayapaan na kasama o kakambal ng kapanganakan ng Mesyas ay yung kapayapaan ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Nung nahulog si Adan at saka si Eva doon sa kasalanan sa Genesis chapter 3, nagkaroon na po ng digmaan sa pagitan ng Diyos at saka ng tao. Diba sinabi sa atin na ang lahat ng tao sa kanilang kalikasan ay kinapupuotan ng Diyos. Ibig sabihin, nung nahulog ang tao sa kasalanan, nahulog siya sa kaluwalhatian ng Diyos, naging kaaway siya ng Diyos. So there began a war between God and man. At ito pong sinasabi dito sa mga talata na ito, nang dumating ang Panginoong Jesucristo, ay dumating din ang mensahe ng kapayapaan na galing sa Diyos. Ibig sabihin, meron ng pagkakataon ngayon sa pamamagitan ng Mesaya na ito na ang mga makasalanan mai-reconcile o maipagkasundo sa Diyos. So that's peace. Ito po yung kapayapaan na dala ng mensahe ng Ebanghelyo na meron tayo. Okay, kaya po siya mabuting balita, hindi lang dahil meron ng tagapagligtas, kundi ang ibig sabihin nun, silang mga maliligtas ay magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Peace with God. Okay, yun po yung tinutukoy na dahilan kung bakit po ito tinawag na mabuting balita. And then from the same verses, bakit hindi dapat matakot ang mga pastol dahil sa mabuting balita na ito? Bakit hindi nila kailangang matakot? Sapagkat kasama ng pag-aanunsyo ng mga anghel na ito ng mabuting balita, sinasabi rin ng Diyos sa mga tao, sinasabi ng Diyos sa mundo, na binubuksan niya ang daan para magkaroon ng reconciliation ang mga makasalanan sa Kanya sa pamamagitan ng Savior na pinanganak. Sa panahon na ito, sa redemptive history, hindi pa po kumpleto yung kaalaman ng mga tao pagdating dun sa pamamaraan ng Diyos ng pagliligtas. Bagamat naliligtas din ang mga tao sa Old Testament sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito kasing linaw ng pagkaintindi ng mga tao sa bagong tipanan. Sa Old Testament, sila Abraham, sila David, yung mga prophets like Jeremiah, like Isaiah, naligtas din sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya lang, yung pananampalataya nila ay nakatuon dun sa pangako na darating ang Mesaya. Yun yung pinanampalatayanan ng mga tao mula sa lumang tipanan hanggang dumating ang Panginoong Jesucristo. Nang dumating na ang Panginoong Jesucristo, namatay na siya sa krus, inilibing at muling nabuhay, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya pa rin
pero sa sa pananampalatayang nakatuon sa katuparan ng ipinangako ng Diyos mula sa lumang tipan. Kaya hindi po magkaiba yung paraan ng kaligtasan sa lumang tipan dun sa kaligtasan sa bagong tipan. Kasi sinasabi ng iba, iba daw ang paraan ng kaligtasan sa lumang tipan sa pamamagitan daw ng pagsunod sa kautusan, sa pamamagitan daw ng paggawa ng mga ritual ng relihiyon, kaya naligtas yung mga tao sa lumang tipan. Hindi. Kahit po yung mga ritual na ito at yung mga pag-aalay na yan sa templo, ay ginagawa nila dahil nananampalataya sila dun sa pinangako ng Diyos na meron siyang ipadadalang Mesyas. Tandaan yung Genesis chapter 3. So yun yung nagpasa-pasa at unti-unting lumilinaw sa panahon ng lumang tipanan na merong ipinangako at merong pinili na lahi ang Diyos na pagmumulan nung binhi na yun ng babae para maging tagapagligtas. Yun yung makikita mo na nagkahiwalay doon sa Genesis. Pinapakita doon yung mga anak ni Seth. No? Yung mga anak ni Seth, yun yung naging lahi na pinagmulan ng lahi ng Mesaya. At yung isa naman, yung lahi na nanggaling sa lahi ni Cain. Yung lahi ng ahas o serpente. Kaya sa Old Testament, papunta sa New Testament, dalawang lahi eh. Yung lahi na pagmumula ng Mesaya at yung lahi ng ahas o serpente na sasalungat doon sa binhi ng babae. So magkalaban yun. Lagi yung makikita mo sa Old Testament. Matitrace mo yan from the Old Testament. Pagka ganito yung mindset mo, mas maintindihan mo pag binasa mo yung Old Testament. Na merong pinangako ang Diyos na tagapagligtas sa pamamagitan ng isang lahi. Diba? At yun yung pinanampalatayanan ng mga tao sa lumang tipan kaya sila naligtas. Yung sa mga nasa bagong tipanan, nanampalataya sila dun sa naging katuparan ng pinangako kasi dumating na yung Mesaya. But it's the same gospel message. It's the same message of joy na tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na magpapadala siya ng Mesaya. Kaya lang hindi ito yung Mesaya na political leader. Ito yung Mesaya na magliligtas sa kanila, first and foremost, spiritually. And then later on, sa new heavens and new earth, it will be a complete salvation kasama na yung physical. Kasi yung iniisip ng marami, ang kaligtasan na pinapahayag ng mga Christian, kaligtasan lang ng kaluluwa. Ang kaligtasan po na ipinapangako ng Biblia ay buong kaligtasan. Hindi lang kaluluwa yung ililigtas. Ililigtas din yung iyong katawan. No? Ililigtas din yung buong pagkatao mo pagdating sa bagong langit at bagong lupa. So kasama po yan doon sa good news. Kaya hindi dapat matakot ang mga pastol. At hindi rin tayo dapat matakot sa panahon natin ngayon. At hindi rin dapat matakot yung mga tao na dinadala natin ng mensahe. Dapat nga magdala ng kagalakan sa kanila. Diba yung pagpupursigi nilang iligtas yung sarili nila, biruin mo, maraming mga tao naniniwala. Maliligtas nila yung sarili nila sa pamamagitan ng pag-oorasyon ng paulit-ulit, paglakad na nakaluhod, sa mga hagdan, papataas, pagbibigay ng pera, pagpapadasal, pagsisindi ng kandila, pagbibili ng indulhensya, and so on and so forth, pagsanib sa relihiyon, paggawa ng mabuti, pagpapamember sa church. Maraming ginagawa ang mga tao na pamamaraan para iligtas ang sarili nila. Di ba? Kagalakan yun na malaman ng mga tao na hindi yun ang paraan ng kaligtasan. Ang paraan ng kaligtasan si Jesus. Yung ipinangako Mesyas. At hindi mo kailangang paghirapan sapagkat ang hinihingi ng Ebanghelyo tugon pananampalataya sa mensahe ng Ebanghelyo na dala natin. So dapat magdala yun ng kagalakan. Okay, so let's move to Romans chapter 10. I think we'll just focus on verse 1. Chapter 10, verse 1. Basahin nga natin yun. Unang tanong sa Romans chapter 10, para sa kalagayan ng mga kapwa niya Hudyo, tinutukoy po dito si Pablo, para sa kalagayan ng mga kapwa niya Hudyo sa harap ng Diyos, ano yung ginawa ni Pablo? Ano sabi sa Romans chapter 10, verse 1? Ano yung ginawa ni Apostle Paul? Meron siyang ginawa dyan. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko
sa Diyos, alang-alang sa kanila, ay sila ay maligtas. So tama, nadali natin yung mensahe ng Ebanghelyo sa mga tao. Ipahayag natin, i-share natin. Pero meron pa palang isang mahalagang dapat nating gawin pagka tayo po yung nagdadala ng mabuting balita. Katulad ng ginawa ni Apostle Paul sa kanyang mga fellow Jews, in light of the Jews' plight before God, Paul prayed for them. Ipinanalangin ni Apostol Pablo ang kanyang mga kababayang Hudyo. So kasama pala yung prayer. No? Hindi lang pala yung may kagalakan tayo nagdadala ng mensahe at dapat yung mga tao may kagalakan ding tumugon o mag-receive ng mensahe na yon, kasama din pala yung ating pananalangin. So sa pag-evangelize pala, no, pagdadala ng gospel, dapat kakambal nun na ipanalangin. No? Nananalangin tayo para sa mga tao na gusto nating bahaginan ng ebanghelyo. And then next, ano yung laman ng panalangin ni Pablo para sa kanyang mga kapwa Hudyo? So ano yung pinapanalangin ni Apostol Pablo para sa mga kapwa niya Hudyo? Tamang ipanalangin ang mga hindi mananampalataya, pero ano yung laman ng kanyang panalangin para sa kanila? Na sila ba ay pagyamanin? Na sila ba ay ingatan? Sila ba ay pagpalain? Yung ba ang panalangin ni Apostol Pablo para sa kanila? Ano yung laman ng panalangin ni Apostol Pablo? Na sila ay maligtas. So magandang reminder po ito sa atin, when we are praying for unbelievers, dapat priority natin sa ating pananalangin para sa kanila yung kanilang kaligtasan. More than anything else. Tama, ipag-pray natin na pagalingin sila ng Panginoon pag may karamdaman, ingatan sila ng Panginoon sa pagbiyahe, bigyan ng katalinuhan kung magpapasya. Pero kung hindi mananampalataya, dapat lagi number 1 doon sa listahan natin, priority natin para sa kanila, maligtas sila. Maligtas sila. Makalimutan mo na lahat ng dapat na ipanalangin para sa kanila. Huwag mong kalimutan na yung pananalangin na maligtas sila. Iligtas sila ng Panginoon. Kaawaan sila ng Panginoon. Ito yung ginagawa natin lagi sa ating prayer meeting, di ba? Yung prayer for the unsaved loved ones. Lagi nating pinapanalangin, no? Hindi lang natin sila ma-share, hindi lang natin sila ma-invite sa church. Hindi lang pagpalain sila ng Panginoon sa kanilang mga endeavor sa buhay nila. Of course, mabubuting bagay yon. Pero wala nang hihigit na mabuti na matanggap ng mga mahal natin sa buhay doon sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At tayo yung nakakaalam ng paraan ng kaligtasan pagkat naranasan natin. Diba? So dapat yun lalo yung mag-push sa atin. No, na gusto ko ipag-pray yung aking mga unsaved loved ones na maligtas sila. Sapagkat naniniwala ako na ang mensahe na ito ay makakapagligtas sapagkat naligtas muna ako bago ito ibahagi sa iba. And then yung last question natin, bakit mahalaga na ipanalangin ang kaligtasan ng iba? Wala po ito sa talata na nakasulat diyan. Pero dahil sinabi niya na ipinanalangin ni Apostol Pablo ang kanyang mga kapwa Hudyo para sa kanilang kaligtasan, so ang tanong, bakit mahalaga na ipanalangin ang kaligtasan ng iba? Bakit tayo nananalangin na maligtas sila? Dito babalik ulit tayo dun sa hindi talaga tayo nakapokus dun sa methodology, di ba yung iba? Pag sinabi nilang, para maging successful yung iyong evangelism, gamitin mo tong method na to. Evangelism Explosion, Roman Road, no, for spiritual laws, navigators, etc., etc. So pag na-master mo ito, magiging maganda ang presentation mo ng gospel. Andun yung focus ng marami eh. Kasi ang habol nila agad ay may ma-convert, no? May ma-born again pagka nag-share ng gospel. Pero sa isang katulad natin na nakakaintindi kung paano inililigtas ng Diyos ang isang makasalanan, wala tayo dun sa methodology, wala tayo dun sa technique. Nandun tayo sa ano ba yung message? Dapat yung message na dala natin ay yung talagang message ng gospel. Bakit? Dahil kasama sa ating desire na i-share yung gospel sa kanila, yung pananalangin na maligtas sila
Sapagkat sa likod ng lahat ng ito, naniniwala tayo na ang Diyos ang nagliligtas. Yun yung fundamental dun eh. Sa evangelism, dapat malinaw sa atin, hindi yung methodology mo ang magliligtas. Hindi yung galing ng pagpipresent mo ang magliligtas. No? Hindi yung ganda ng illustration na ginagamit mo ang magliligtas. Ang Diyos ang magliligtas. No? Kaya nga ang pinag-aralan natin, mahalaga yung gospel na nakasulat sa Bible ang share mo. Sapagkat yun ang ginagamit ng Diyos para magligtas siya. Sapagkat siya ang nagliligtas eh. Kaya tayo nananalangin na maligtas sa mga hindi mananampalataya sapagkat naniniwala tayo na Diyos lang ang pwedeng magligtas. Humihingi tayo ng awa sa Diyos na ito na iligtas sila. Dahil tinuturo sa atin sa maraming bahagi ng Biblia na ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan na magsisi. Diba? Ang Diyos din ang nagbibigay ng kakayahang sumampalataya. Sabi ng iba, kaya ako naligtas sapagkat sumampalataya ako sa Panginoon. Pag tinanong, bakit ka naligtas? Sapagkat sumampalataya ako sa Panginoon. Tama naman, ano, na tumugon ka ng may pananampalataya sa Ebanghelyo. Pero hindi yung pagsampalataya mo ang dahilan, kaya ka naligtas. Kasi sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8, kahit nga yung pananampalataya mo ay bigay din ng Diyos eh. Kahit yung kakayahan mong sumampalataya sa gospel, bigay lang din ng Diyos yun. So hindi mo pwedeng i-claim, hindi mo pwedeng pagmalaki na kaya ako naligtas sapagkat sumampalataya ako. Kaya ka naligtas dahil iniligtas ka ng Diyos. Dahil naawa ang Diyos sa iyo. Yun ang sagot. Diba doon sa tanong na, papaano ka naligtas sapagkat kinaawaan ako ng Diyos. At sa kanyang pagkaawa sa akin, binuhay niya ako muli sa pagiging patay at binigyan niya ako ng kakayahang sumampalataya. Ganon yung tamang sagot. No? Hindi yung dahil sumampalataya ako sa Panginoong Hesukristo kaya ako naligtas. Kasi wag nating kalimutan, kahit yung kakayahan nating magsisi, kahit yung kakayahan nating manampalataya, galing din sa Diyos yan. At Diyos din ang nagbubukas ng puso para maintindihan natin ang mensahe ng Ebanghelyo. Natandaan nyo si Lydia. Diba? Doon sa Acts chapter 16. Sa dami ng mga babae doon sa pulong panalangin yun ng mga babae no? Nananalangin yung mga babae. So napadaan si Pablo at saka yung team niya. No, nakisama na sila sa pananalangin. No, dahil sa kultura ng mga Hudyo, ang mga lalaki ang priority pagdating sa pagsasalita at pagtuturo, pinagsalita nila si Pablo. At nag-preach si Pablo ng gospel. At ang sabi dun sa verse 14 ng Acts chapter 16, binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia. So doon makikita natin na kaya naligtas si Lydia sapagkat binuksan ng Diyos yung puso niya. Hindi yung dahil binuksan ni Lydia yung puso niya sa mensahe ng Ebanghelyo kaya siya naligtas. Hindi tayo nagbubukas ang puso natin. Kaya mali yung turo na buksan mo ang puso mo at tanggapin mo si Jesus para maging tagapagligtas mo. Wala pong kakayahan yung makasalanan na buksan yung puso niya. Dahil ang totoo, ayaw ng isang makasalanan na buksan ang sarili niya sa Diyos. Lagi ang gusto niya takbuhan ng Diyos dahil kaaway niya ang Diyos. Anong suporta natin? Acts 16:14, ang nagbukas ng puso ni Lydia, ang Diyos. Kaya mali yun kaya para maligtas ka, buksan mo yung puso mo kay Jesus, papasukin mo sa iyong puso. Diba? Nasa tao yung kapangyarihan para iligtas yung sarili niya. Hindi po biblical yun. Ang biblical, ang Diyos ang nagbubukas ng puso ng tao, ang Diyos ang mumubuhay sa isang taong patay sa kanyang kasalanan, at pag nabuhay na siya, ang tawag natin doon, na born again siya. Okay? Hindi natin madalas naririnig yung term na yan. No? Yung pag na-born again siya, doon siya ngayon magkakaroon ng kakayahan na mag-respond sa gospel. Doon siya magkakaroon ng kakayahan mag-repent ng kanyang mga kasalanan. Doon siya magkakaroon ng pananampalataya. And God is the one who shines the light of the gospel into our hearts. 2 Corinthians 4:6. Diba sabi doon kung papaanong nagkaroon ng liwanag nung numikha ang Diyos ng mundo, ganun din nagkakaroon ng liwanag ang puso at isip ng isang tao na iniligtas ng Diyos.
Yung patay na buhay. Siyempre, isa sa mga kakayahan ng isang patay na nabuhay, nakakita siya, 'di ba? Nakarinig siya, nakaunawa siya, na-revive siya, na-born again siya eh. Kaya nga yung term ng Bible, 'di ba, maipanganak muli, 'di ba? Yun yung lang paraan para ang isang makasalanan, maintindihan niya ito pala yung gospel. Kaya pala siya good news. Kaya pala siya dapat maging source ng joy. At kaya natin ipinapanalangin kasi we need divine intervention para ang isang makasalanan ay maligtas. And God is the one who brings the spiritually dead to life. No? Ephesians chapter 2, verses 1 to 6. That's the bottom line. Okay? That's the bottom line. Kaya sana ma-reform yung mindset natin no pagdating dun sa paano naliligtas ang isang makasalanan ay kailangan buksan niya ang kanyang puso at papasukin si Jesucristo sa kanyang puso at nang siya'y maligtas. No? Hindi mo pwedeng sabihin yan pag nag-evangelize ka. Ano? Sasalungat po tayo sa turo ng Biblia pagka ganyan ang approach mo sa isang tao. Sasabihin ng tao, paano ako maligtas? Buksan mo yung puso mo. Hindi niya bubuksan yung puso niya. Hindi niya bubuksan ang puso niya. Diba? Ang katungkulan lang natin ay bahagi yung mensahe. At anong kasama dun sa mensahe na yun? Diyos ang magliligtas sa'yo. Paano nga ako maliligtas? Di lumapit ka sa Diyos. At katulad nung maniningil ng buwis dun sa aklat ni Lucas, sabihin mo sa Diyos, isa kang makasalanan, bigyan ka niya ng awa, kaawaan ka niya, at iligtas ka niya. So ang humihingi po ng kaligtasan ay yung nangangailangan ng kaligtasan. Kaya ang sagot doon sa tanong na paano ako maliligtas, kailangan lumapit ka sa Diyos. Tumingi ka ng kaligtasan mula sa Kanya. Sabi ng Biblia, pagka humingi ka ng kaligtasan sa Diyos, bibigyan ka niya. Kasama yun sa pananampalatayanan mo eh. Diba? Yun ang tamang sagot doon. Hindi yung buksan mo yung puso. Sumunod ka sa panalangin na ito na kung tawagin ay repentance prayer. No? O prayer of the sinner. Para maging Christian ka. Halos lahat po ng mga nanalangin ng ganun, akala nila Christian na sila. Pero totoo hindi. Kasi minanipula lang ng tao eh. Kaya ang dami po mga tao sumugod sa loob ng church, nagpa-member sa church, akala nila Christian sila pero totoo hindi sila Christian. Bakit? Kasi nalinlang lang sila eh. Na-deceive lang sila. Nabudol. No? Ng mga nag-evangelize, nabudol. No? Napaniwalang Christian pero hindi naman pala Christian. Bakit? Kasi yung mga nag-evangelize na gano'n ng pamamaraan, nabudol din ng iba. So syempre, nabudol din sila. Nambubudol naman din sila ng tao ngayon. Pamamaraan ni Satan yun eh. Para mapuno yung church ng mga tao na akala nila Christian sila pero ang totoo hindi. No? Hindi po ganun kadali maging Christian. Ang Diyos ang nagiging paraan para maging Christian ng isang tao. Kaya tayo nagpe-pray. Kaya tayo nagpe-pray na bago pa nga tayo lumapit dun sa tao at i-share yung gospel, pag-pray muna natin na maligtas siya. Iluhod natin sa panalangin. No? Hinugin natin sa panalangin yung mga tao na ito bago natin dala ng mabuting balita. At pagka na-share natin ang gospel, ipanalangin pa rin natin. Kasi wala sa kamay natin yung kapangyarihan para iligtas sila. Pwede mo silang pilitin. Sumunod ka sa prayer na to ha. No? Okay, itaas mo yung kamay mo, lumapit kayo dito, tapos may magandang music na nakakaiyak. Siyempre na ano yung damdamin ng mga tao, lalapit ngayon sila. Susunod sila sa prayer, may paiyak-iyak pa. Akala nila Christian na sila. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang paraan ng kaligtasan. No? Ang Diyos ang nagliligtas at malalaman ng isang tao na siya'y iniligtas ng Diyos sapagkat magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay niya, magkakaroon ng significant changes sa buhay niya. At ang isa sa mga significant change na yun, magkakaroon siya ng love sa Diyos. Magkakaroon siya ng love sa salita ng Diyos. Magkakaroon siya ng desire na maging miyembro ng iglesia. Magkakaroon siya ng desire na mag-serve. Magbabago yung buhay niya. Maraming signs na naligtas ang isang tao. Pero kahit kailan, hindi po
mabibigyan ng assurance ng kaligtasan ang isang tao sa pamamagitan ng salita din ng tao. Kailangan sa pamamagitan ng salita ng Diyos magkaroon ng assurance ang isang tao ng kanyang kaligtasan. In conclusion, bilang tagapagdala ng mabuting balita, katungkulan natin na ito ay ipahayag ng may kagalakan na sinasamahan ng panalangin sapagkat ang mensahe na ito ay buhat sa Diyos at binibigyan bisa ng Diyos tungo sa kaligtasan ng iba. Okay, so yung kagalakan, dapat automatic yun because the message itself is a message that brings joy to sinners. Pero that's not enough. Dapat sinasamahan natin yung ating pag-evangelize ng meron joy ng panalangin. Kapag naniniwala tayo na ang bisa ng message natin na nagdadala ng joy, magiging source talaga siya ng joy pag pumilos ang Diyos. Pag ginamit ng Diyos yung message na yun para iligtas ang makasalanan na ating binabahaginan. So dapat ganito yung proper mindset natin at motivation natin sa ating pag-evangelize. Okay? Meron po ba kayong tanong? So may part 3 pa ito. So dadagdagan pa natin ng 2 ulit yan na proper motivation or proper attitude of the heart when it comes to evangelism. So una, mag-share tayo ng gospel ng truthfully and with urgency. And then dinagdagan natin ng 2 pa with joy and prayer. So yan yung mga paraan kung paano tayo dapat mag-evangelize. Again, hindi nakatutok sa technique, hindi nakatutok sa methodology. We're not after numbers. No? Ang mas mahalaga ay tama yung mensahe na dala mo at yung puso mo tama din. Diba? Meron kang pagiging totoo sa mensahe, merong urgency, merong joy, at merong prayerfulness. And then sa Sunday, dadagdagan pa natin yan ng mga iba pa na proper attitude ng heart natin whenever we are evangelizing the lost. Meron po ba kayong tanong? Clarification? Comment? Reaction? Ito sa topic natin. Ang evangelism ay must. It's a must. Ibig sabihin, hindi pwedeng ang church ay hindi nag-evangelize. Isa yan sa mga marka ng isang malusog na church. So, kung gusto nating sukatin ang health ng church na ito, isa dapat sa nakikita nating regular niyang ginagawa, nag-evangelize ang church. So, magkakaroon tayo ng mga hakbang kung paano gagawin yan. Siyempre, sa community natin, yung isang plano natin ay lalabas tayo to evangelize by giving out tracts. Siyempre, kasama sa tracts na yun, papaliwanag mo yung laman ng tracts na yun, which is, of course, the message of the gospel sa community. So, we will do that. Isa yun sa mga practical na pwedeng gawin ng isang church para makipag-evangelize sa kanyang community. Dapat tayo ang mas masipag mag-evangelize, hindi yung mga nakikita natin dyan na kumakatok sa mga bahay-bahay. No? Na nakakurbata yung iba, kulay puti ang polo. No? At yung iba naman ay mga naka-formal na damit, no? May mga kasamang babaeng matatanda, may mga lalaki matatanda at kumakatok. Sila, nagsishare sila ng gospel sapagkat naniniwala sila na bahagi yun ng kaligtasan nila. Tayo, nagsishare tayo ng gospel sapagkat ligtas na tayo. At naniniwala tayo na may mensaheng dala natin, ang mensaheng ginagamit ng Diyos para magligtas. Sapagkat yun ang mensahe ng Ebanghelyo na galing sa Biblia. Sila, ang kanilang mensahe ay mensahe ng kanilang relihiyon. No? Sumanib kayo sa aming relihiyon. No? Sumama kayo sa aming relihiyon. Nang sa gayon ay maligtas kayo. Yan ang kanilang mensahe. Pero tayo, hindi yan ang mensahe natin. Kaya dapat mas masipag tayo sa kanila eh.
No? Dapat mas masigasig tayo sa kanila. Pero yun nga ang nakakalungkot, di ba? Yung mga nakakaalam ng totoong mensahe ng kaligtasan, sila pang mga complacent. No? Sila pa yung mga tatamad-tamad, no? Pagdating sa evangelism. Lalo na yung mga reformed na Calvinist. Diba? Na lagi tayo napipintasan. Ay, mga Calvinist, ano yan? Hindi nag-evangelize yan. Kasi naniniwala sila sa doctrine of election. No? Na magliligtas naman ng Diyos kasi pumili na siya eh. So bakit ka pa mag-evangelize? Ayun ang paniniwala nila. Dapat nga tayo mag-evangelize eh, sapagkat naniniwala tayo magliligtas ang Diyos eh. Ay meron na siyang pinili. At anong paraan ng Diyos para tawagin yung mga pinili na yun? Yung gospel message na dala natin. So dapat mas enthusiastic tayo, mas zealous tayo pagdating sa evangelism. Pero lagi tayo nahuhuli. Ba? Kasi hindi ito nabibigyan ng pansin eh. Masaya na lang yung church na maraming tao sa loob. No? Pero ayaw lumabas para mangaral ng ebanghelyo. Eh dapat may kasamang paglabas. Kasi yung utos ng Panginoon ay humayo eh. Ano bang direksyon ng humayo? Palabas yun eh. Hindi naman yun papasok, di ba? Palabas. Hindi naman yun papaupo eh. Tatayo ka at lalabas ka. Kikilos ka. Dadali mo yung mensahe niya ng utos ng Panginoon. Go. Humayo. So, ang isang church na hindi humahayo ay isang hindi masunuring church. No? Ang isang church na hindi nag-evangelize ay isang hindi malusog na iglesia. Okay? Question? Okay, sige. Kung wala kayong katanungan, ay mas mainam. Magpahinga na muna tayo. And then mag-resume tayo para sa ating worship service mamayang 3:30. Maraming salamat po.